Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang sinabi ni Adolf Ascona? Ang sabi ni Adolf Ascona, mga kabunyog, sabi niya, kung titingnan yung first 3 days ng trial, ay di ba dapat ang burden of proof nasa prosecution? Ang burden of proof nasa prosecution. Tungkol dun sa issue ng pagbabanta ng ni Sara Duterte na ipapapatay niya si Pangulong Marcos, si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ayon kay Ascona, doon sa first 3 days ng trial, na-prove yun ng na-prove yun ng prosecution. Kumbaga, kung ang burden ng proof ay nasa prosecution, nagawa na yun doon sa first 3 days ng trial noong July 6 to 8. Successful ang prosecution. Na-prove nila na nagbanta nga ang pangalawang pangulo, na ipakita yung video. Kaya sabi ni Ascona, ang bola ngayon nasa panig na ng defense. Ibig sabihin, nasa defense na ngayon ang magdepensa. Bakit ginawa ni Sara Duterte yun? Anong depensa nila doon? Kasi na-prove yan mga kabunyog, mga kababayan. Kung titingnan, sa unang 3 araw, dahil magaling yung performance ng prosecution, na-prove nito yung existence ng video. Na-prove nito yung authenticity ng video. At na-prove din ng prosecution na nagsabi nga ng ganun ang pangalawang pangulo. So, ang bola na ngayon nasa defense na. Bakit nagsabi ng ganon ang pangalawang pangulo? Anong paliwanag niya? Anong justification niya? Anong depensa niya doon? Yun ang dapat gawin na ngayon ng defense. Kaya sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, ang bola ay nasa defense na. Kaya, kumbaga, ang burden ngayon, wala na sa prosecution. Nasa defense na. Yan galing kay sabi itong pagkakasabi ni Adolf Ascona. I stand by my personal opinion and belief that the prosecution has successfully proven through the NBI witness and upon a question propounded by no less than Senator Judge Alan Peter Cayetano, the criminal intent of threat to kill on the basis of their assessment of the capability of the person threatening to carry out the threat. It is my understanding of case law that how the threat was received by the person threatened, including naturally by those mandated to protect them, is one of the ways of judging the intent behind the threat. Ganito kasi ang paliwanag ni Ascona. Sa grave threat kasi, kailangan mong patunayan yung criminal intent. May intent ba talaga? May intention ba talaga ang pangalawang pangulo na ipapatay si PBBM? Mayroon ba siyang ganong criminal intent? Kakayahan? Seryoso ba siya sa ganon? Sabi ni Adolf Ascona, na-prove yun na may criminal intent ang pangalawang pangulo. Bakit? Unang-una, pangalawang pangulo siya, may kakayahan niyang gawin yun. Nagbanta siya ng ganon na ipapapatay ang pangulo, si PBBM, si Lisa Araneta. Seryoso ba siya sa threat na yun? Yes. May kakayahan ba siyang isagawa yun? Yes. Vice President siya. At kayang-kaya niya yon, yung mag-hire ng taong papatay. Kaya niya yon. So, seryoso yung threat. So, may intention talaga siya. So, sabi ni Ascona, doon pa lang, makikita mo na nung sinabi ba yon ng pangalawang pangulo, nagbibiro lang siya? Hindi.
Nung sinabi ba yan ng pangalawang Pangulo, may kakayahan siyang isagawa yon? Yes, may kakayahan siya. Oh. Kaya seryoso yung threat na yon. So may criminal intent. Ano ito mga kabunyog, medyo malalim itong sinasabing ito ni Ascona. Kasi kung yun ngang teacher, yung teacher nung panahon ni Duterte na nagsabing o sino mang makakapatay sa Pangulo, bibigyan ko ng bayad, pabuya. Sa totoo lang, hindi naman seryoso yun eh. Ano naman ang kakayahan ng teacher na yon na magbigay ng pabuya sa makakabatay sa Pangulo? Pero, sineryoso yon ng mga autoridad. Sineryoso yun. Ito pa kaya na pangalawang Pangulo ang nagbanta ng ganun? May capacity siya na gawin yun. Kaya sabi ni Ascona, na-prove na yung criminal intent. So ano na ngayon ang sunod? Ang sunod na ngayon, nasa defense na ngayon ang bola. Nasa defense na ang bola. So sabi dito ni Adolfo Ascona, this of course does not mean the respondent now stands convicted. So hindi naman ibig sabihin na convicted na o guilty na si Sara. The prosecution has, in my view, shifted the burden of the evidence to the defense. Yun yung sinasabi ko na ang sinabi ni Adolfo Ascona, the prosecution, sabi niya dito, has, in my view, shifted the burden of the evidence to the defense. So ang burden ngayon na magpakita ng ebidensya para i-counter ang prosecution ay nasa defense na. So dapat galingan nila. The respondent herself can personally or through counsel prove that she was not serious and or that her action was justified by perceived threat against her. This is, after all, not a criminal case but a case for accountability. She still has to be heard to account for her actuation in question. It's not game over. Rather, its ball is in play. So, ibig sabihin, kahit naman sinasabi niya na panalo yung prosecution doon sa first 3 days, hindi pa naman tapos ang laban. Hindi pa game over. Nasa defense ngayon ang bola. Yan yung mga kabunyog, mga kabayan. Kaya sabi ni Adolfo Ascona, basta doon sa first 3 days na yun ng trial, magaling ang performance ng prosecution. Na-prove nila yung existence ng video. Na-authenticate nila ito. Na-prove nila na nagsabi nga ng ganon ang pangalawang Pangulo. Na-prove din na seryoso ang pangalawang Pangulo doon. May kakayahan siya noon kasi pangalawang Pangulo siya. So, ang bola ngayon, nasa defense na. Nasa defense na. Ano ang paliwanag nila? Ba't nasabi yun ng pangalawang Pangulo? Yun na yun. Yan na yan ngayon, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya sabi ni Adolfo Ascona, na-shift ngayon yung burden ng ebidensya sa defense. Nasa kanila na yan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yan po, isang retired associate justice na ang nagsabi niya na, si retired associate justice Adolfo Ascona. Magaling yung kanyang observation, magaling naman talaga ito si Adolfo Ascona. Karespeto yan. Kaya ngayon, kumbaga, ang mahirap kasi, kung doon sa first 3 days na yon, walang na-prove ang prosecution. Walang ebidensya, walang testigo, wala. Kahit na hindi na sumagot ang defense, wala namang na-prove ang defense Dito mayroon. Mayroon. At mabigat. Kaya hindi pa tapos ang laban, nasa defense na ngayon ang bola. Galingan nila. Pero kung ang style nila, yung style ni Carlo Joaquin Arbasa, panay objection, hindi na alam kung bakit nag-o-object, wala. Wala. Kaya ito, kung ang style ng defense ay mayabang na yung mga magagaling nilang senior na mga abogado tulad ni Fortun, yung matandang Narbasa na si Gregorio, hindi sila yung naghahandle ng defense kundi ipinapaubaya nila sa mga bata pang abogado na akala nila kayang-kaya itong kasong ito. Wala. Magbago na sila ng style.
Magbago na sila. Huwag nilang maliitin itong kasong ito. Yung sinasabi nung una, nilamon ng buhay ni Atty. Sheila Sison, si Congresswoman Luistro, mali. Sa unang 3 araw na ito, nilamon ng buhay ni Atty. Ligutan, si Narbasa. Di ba? So, ano ito? May time pa. Hindi pa tapos ang laban. Pero, ayusin na nila. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.